Early 1970s Sears Hasok fan. Ito ay electric fan na inilalagay sa o ipinapatong sa sahig. Ang tawag dito, ulitin ko, ay Hasok fan. Hasok is also known as an ottoman. At ang ottoman, alam natin na yan ay patungan ng paa. No? Patungan ng paa pag nakaupo ka sa silya, nakalamierda ka. Yung ottoman, yun yung pinagpapatungan mo ng paa at normally, meron yung foam sa ibabaw. Ngayon, nung I think 1940s or 50s, hindi ako nagkakamali, unang nagkaroon o naimbento ang ganitong klase ng electric fan. Namayagpag ito, 1950s, 60s, hanggang noong 1970s. Noong 80s, parang nawala siya, nawala sa uso. So, ito ay vintage. At ito ay aking ni-restore. Ganda, oh. Diba? Akala mo kahoy, pero plastic yan, no? Yun yung original talaga. At yan, no, hindi ko binago para makita na talagang yung brand niya ay Sears. Yung Sears, yan yung sikat na tindahan sa US, ano? Nung araw. Yan. So, paandarin ko, ha? Para makita nyo. Yan yung pinakamalakas niya. Tapos, ayan. So, paano ko itong ni-restore? Actually, ito, ang may-ari nito, yung tiyahin ko na meron siyang US Navy na pangasawa. So, nabili nila to. Tapos, umuwi sila dito sa Pilipinas. So, ito ay 110 volts. Tapos, nung umalis sila sa Pilipinas para manirahan na sa USA o sa Amerika, binenta nila yung mga gamit nila. At ito ay binili ng isa kong pinsan, ng isa kong tiyahin. At nung nasira, naitambak ito ng napakatagal. Siguro hindi lang 10 taon, naitambak ito sa probinsya ng napakatagal. At nung nakita ko to, talaga namang puro putik kasi nasa labas lang eh. At para bang ang tingin ko eh hindi na pwedeng i-restore. Pero sinubukan ko pa rin ano. So yung makina nito na 110 volts, sinubukan ko kung ano, kung maayos pa, tiningnan ko. At nung nakita ko na parang mahirap ayusin, at the same time 110 volts nga, eh, ipapa-rewind mo to 220. So nag-decide ako na palitan na lang siya ng makina. Papakita ko sa inyo ha. Ito siya. Ito yung loob niyan. So ito yung original na fan blade niya. Pinintahan ko lang. Tapos yung motor niya, ayan yung motor, pinalitan ko ng brand new. So bumili ako ng Hanabishi box fan na malaki. Kinuha ko yung motor. At nag-adapt ako ng mounting niya. So itong nakikita nyo mga tornilyo na to, ito at yung iba pa, apat yan eh. Ginawan ko lang ng paraan para maikabit ko siya dito. At para hindi siya mag-vibrate, para hindi maingay, nag-adapt ako ng tawag dito, cushion na kinuha ko sa gripo or water faucet. Yung sa patilya kung tawagin, yung rubber nun. Yun ang ginamit kong cushion ito. At ito, nung na-restore ko, ay noon pang year 2018. So, ngayon, year 2023, malapit na mag-2024, buo pa rin siya. Nagagamit ko pa rin. Ulit ha, pakita ko lang sa inyo. Yan, oh. So, bakit ba nagkaroon ng Hasok fan? Bakit ba ganito itsura nito? Teka, ibabalik ko lang yung takip ha. Oh, bakit nga ba nagkaroon ng Hasok fan? Kasi ang concept nitong Hasok fan ay para mag-circulate ang hangin sa isang kwarto o sa sala. Hindi ito direct na katulad ng isang ordinaryong electric fan na directly tumatama sa yung hangin. Ito ay indirect at omnidirectional siya. Kasi buo eh, no? Yung buong kabuuan niya, lumalabas yung hangin dyan eh. Kasi ang purpose nito, para mag-circulate nga ang hangin.
So, ang isa pang purpose nito at advantage, kumukuha kasi ito ng hangin sa ilalim dito. Tapos bubuga siya dito, no? At yung nakukuha nitong hangin ay malamig kesa dun sa hangin na nasa ibabaw. Kasi merong prinsipyo, di ba? O merong principle sa physics na warm air rises at cold air will go down. So, dahil ito ay inilalagay sa sahig, ang nakukuha niyang hangin sa ilalim ay malamig. Kaya ang buga niya dito, malamig din. So, yan. Yung mga tito, tita, lolo, lola, maaaring naaalala pa ito. Kasi sa Pilipinas, naglabas din ng Hasok fan nun. Standard naman yung brand eh. Meron ding inilabas na Hitachi. No? So, yan. Napakita ko lang sa inyo, no? Wala na ngayong ganyan eh. Wala na ako nakikita nagbebenta ng ganyan. Kaya, ito tuwan-tuwa ako na ito ay aking na-restore at napakaganda naman niya dahil makikita niyo, no? Eleganteng-elegante ang itsura niya. At isa pa, ito ay parang heritage na rin ng aming pamilya dahil galing naman ito talaga sa aming pamilya. No? Ang original nito ay ang aking tiyahin ang nakabili. At natutuwa ako na ito ay na-restore ko at hanggang ngayon napapakinabangan pa namin dito sa bahay. Maganda rin ito, no? Bakit ba nag-aircon ka sa kwarto mo? Mas mabilis mo mapapalamig ang kwarto at mas maganda ang distribution ng lamig kapag ka ito ay nasa kwarto mo, nasa isang sulok o nasa gitna ng kwarto dahil sabi ko nga sa inyo, no, yung cold air nasa ibaba yan. So, hihigupin niya yon, iaakyat niya rito at isi-circulate niya sa buong kwarto. Approve.